araw mga kaibigan at welcome sa pinakabagong programa na tatalakay sa mga tanungan ng ating mga kababayan tungkol sa mga usaping legal. Dito lang yan sa Abogado ng Bayan. Ako po ang inyong Abogado ng Bayan, Attorney Hayes. At dito sa programang ito, nais nating magbahagi ng mga kaalaman ukol sa batas, ngunit sa paraang mas madali at mas maintindihan ng nakararami nating mga kababayan. Subukan natin gawing as easy as 1, 2, 3 ang batas. Sa araw na to, sasamahan na naman tayo ng isa pang bisita upang mapag-usapan at mabigyang linaw ang mga mistulang komplikadong usaping legal. Pero sa totoo lang, madali siyang sagutin at maintindihan. Ngayong araw na to, ang makakasama natin ay ang awardee ng Highest Honors for Theater by the Gems Hias ng Sining. At siya rin ay isang winner ng Best Playwright for his play, Sina Dasal. Itong play na to is being shown in different schools and theaters all over the country in partnership with the Department of Education. Siya ay recipient din ng Platinum Stallion Media Award for Stage. Wow! Siya rin ay proud Kapampangan. So mga kaibigan, huwag na nating patagalin pa. Let us all welcome our guest for today's episode, Direk Chaps Manansala. Yeah. Welcome, Direk! Hi, Attorney Hayes. Maraming salamat. Magandang araw sa lahat ng mga televiewers natin at sa lahat ng mga tao na palagi kang hinahanap at palaging inaabangan. Nakatakot yung hinahanap, Direk. Gusto ko rin naman yung sinabi mo sa opening skills mo na parang gagawin natin 1, 2, 3 lang. Yes. Mapapadali, mukhang mapapadali at mukhang maiintindihan ko lalo yung mga bagay na maaaring sa tingin ko ay parang ang hirap-hirap. Oo, yung iba kasi direct kahit meron sana silang karapatan, hindi nila magawa ang dapat gawin dahil hindi nila alam yung karapatan nila. Diba? So, nararapat lang na ating i-explain at himayin ng maigi. I'm excited. Oo. So, Direk Chaps, maraming salamat. Pinaunlakan mo kami dito sa Abogado ng Bayan. Isang karangalan, Direk, na nandito ka. So Direk, kumusta ka na? Okay naman. No. Ngayon, ang ginagawa ko lang ngayon naman ay I'm from Hiraya Theater Production. Mga nanonood dyan, baka napanood na iba sa amin ng mga productions namin. And also, I'm one of the hosts ng OOTV. Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon na parang ginagawa mo. Oo nga, napanood ko yun, Direk, ang ganda. So, Direk, no, yung OOTV, very active kayo talaga sa digital media, no? So, Direk, isang napaka-timely na topic natin today. Kasi, alam mo ba, Direk, ang pag-uusapan natin sa araw na to ay ang batas tungkol sa cyber libel. Yeah, at nung sinabi sa akin ito, tinibitahan ako ng inyong mga tao sa loob ng inyong produksyon ay na-excite din ako. Kasi may mga bagay na about cyber libel na akala natin ito lang. And I'm really excited to know a lot of things kung ano ba ang cyber libel at anong pinagkaiba niya sa libel. Talagang marami rin nagtatanong sa ganun, Direk, no? Kasi bago lang kasi ang cyber libel, Direk, eh. Kaya sabi nila, ano nga ba talaga ang pagkakaiba? Pero thank you, Direk Chaps, sa tanong na yan. Pigilan niyo muna ang inyong mga naiisip dyan dahil magbabalik tayo. Mga kaibigan, huwag kayong aalis. Sasagutin natin ang tanong ni Direk Chaps sa pagbabalik ng Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalangan, tunay siyang mga lilingkod. Siya ang kasagutan sa ating mga katanungan, siya ang maaasahan, dahil siya si Attorney Hayes. Tutulong sa bayan, di mag-aalangan, tunay siyang mga lilingkod. Siya ang kasagutan. Tutulong sa bayan, di mag-aalangan, tunay siyang mga lilingkod. Nagbabalik po ang Abogado ng Bayan. Bago po natin sagutin ang tanong ni Direk Chaps kanina, nais ko pong pasalamatan ang ating mga supporters and sponsors. Sila po ang dahilan upang ma-airin natin ang programang ito. Maraming salamat. Bride PH, salamat sa suit ko. Maraming salamat. Ang galing niyo talaga.
Okay, balikan na natin na yung tanong Direct Shops. Okay. So, bago yan ay ating mga kababayan na nanonood sa ibang bansa, maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa amin. Kami po ay natutuwa dahil nakatulong po kami sa inyo na kayo din po ay biktima ng cyber libel. Kaya nararapat din pong itackle natin sa araw na to kung ano nga ba talaga ang cyber libel at malalaman din nila direct kung ano talagang pagkakaiba ng cyber libel at libel. So since yun yung una mong tanong direct, sagutin na natin. Yun. Okay. Lahat ng pamamahiya na o kaya magbibigay sa iyo ng false accusation, di naman totoo, no? Gawa-gawa lang sa social media, electronic device, kahit saan, basta dumadaan sa electronic device, cellphone, kahit anong apps direct, no? O kung ano, maraming apps sa cellphone So, basta electronic yun kasi cellphone, no? Yes. So, anything that goes with electronic device na pinapahiya ka na na-damage ka at na-identify ka rin na ikaw talaga yung pinapahiya, yan ay cyber libel. Ang kaibahan lang nito sa libel direct na ordinaryong libel, pinapahiya ka rin, pero hindi sa electronic device. Okay? Pwedeng kahit sa anong paraan, wag lang sa electronic device. Yun lang, napakasimple direct, no? So, talagang ano siya, very trending yan direct kasi daming nagmamahal ng cyber libel, so totoo lang direct. Oo, tsaka hindi natin alam kung paano natin siya tatawagin, di ba? Pwedeng kasi libel lang ang alam namin noon. Kasi kaya nga dito sa social media ngayon na to, at maraming mga platforms na pwede magpahiya ng tao. So now, mas maintindihan natin yung cyber libel. Kasi I myself, ay isa sa ding biktima sa ganyan. No? As in, marami ngayon na maaaring hindi halata direct, nakukuha natin sa sa sanggite. Alright? Oo nga. Pero alam mo ako, isa sa mga bagay kaya nagustuhan ko at umuo ako dito kasi talagang I almost destroyed yung meron ako ngayon, no? Dahil maraming mga tao na hindi masaya at gusto nilang maging malungkot ka. Ano tawag ng direct? Inggit? At ang inggit ay isa sa mga masasabi nating nakamamatay na kasalanan. Correct. Diba? Oo nga. Kasi ngayon, ang dali-dali na lang magsalita sa social media. At without even thinking na maaaring makapanakit o maaaring makapagpabago ng pananaw ng tao, ng ako mismo. Oo. Alam mo, attorney, kaya nagustuhan ko talaga at umuo talaga agad ako dito kasi sabi ko nga, muntik na akong, maaaring wala na yata dapat ako dito. Dahil nga may mga nagpahiyang tao sa akin noong mga panahon na hindi ko alam kung paano siya i-handle. Siyempre, paano ba gagawin? Dahil nga, kailan mo ba masasabi na pag masama ang tungkol, may mga ipopost sila tungkol na masama tungkol sa'yo, paano ba sila ikakakasuhin? Okay. So, direct, yung malungkot ako na nalaman ko na may ganyan ka palang experience kasi hindi talaga halata direct. Salamat. sa nagdadala. So, ang tanong ni Direk, paano daw natin ikaso o paano natin kasuhan yung mga nagpo-post ng masama tungkol sa kung kahit kanino, for example, si Direk o kahit sino man ng mga biktima ng ganyan, no? So, ang pamamahiya sa social media, unang-una mong gagawin, Direk, paano mo kasuhan? Kumuha ka mo ng ebidensya. Ano ang maging ebidensya mo? Screenshot sa pamamahiya niya sa'yo. Pwede din naman kasing, Direk, hindi sa Facebook niya pinost. Pwedeng sa basta marami ang nakakita at pinapahiya ka doon. O kaya ipinasa niya yun sa isang tao na nabasa din at napahiya ka doon, na-damage ka. Libelous yun, ibig sabihin, gawa-gawa niyang kasalanan. So hindi totoo. So, unless it's a public knowledge, that's a different story. No, kung public knowledge, alam ng lahat yan na may kabit si ganito kasi public knowledge politician yan, pwede yun. Pero yung talagang nakapunto sa'yo para i-damage ka, tas hindi naman talaga, gawa-gawa lang direct. No? Usually kasi ang ginagawa ng iba, para sumikat, para manira ng tao. Marami di ba? Tulad ng sinabi mo, nainggit, may ganon. So, ipopost lang nila, without even thinking, hindi na nila iniisip kung ano yung masira nilang buhay. So, screenshot mo na direct, no? Screenshot lang, para lang muna may ebidensya ka. Okay? Attorney, isa sa mga reason kung bakit may mga tao magsasabing, hindi ko gawa-gawa yun, totoo yun. Pero kasi direct, kahit sasabihin mong totoo yun, hindi naman pwede kasing totoo lang sa mata niya. Dapat pruweba na totoo talaga yon. Okay? So, kunyari, nagiging balita ka naman talaga dahil sumaksak ka ng tao, pwede yon na pinatay ni ganito si ganito, na ibalita na to sa ganito, pwede yon. Pero yung gawa-gawa lang, ibang usapan yung direct, no?
So hindi talaga pwede yung sa kanyang mata lang totoo. So may attorney, pwede mong sabihin kahit halimbawa, totoo pero hindi naman itinatago ng tao yun at sinabi lang sa'yo, sikreto lang. So dahil totoo yun at alam niyang totoo yun, pero hindi naman alam ng mga tao sa paligid ng tao na yung mga bagay na yun, may karapatan na siyang i-post yan. Wala, direk. Kahit sino walang karapatan kasing mag-damage sa isang imahe ng isang tao, ng ibang tao, or kahit kanino. Ni isa walang karapatan. Kahit pa may ginawang masama yung isang tao, ni may karapatang mamamahiya. No? Yun kasi ang concept ng libel, direk. Na-damage ka. Na-damage ka sa pamamahiya. At talagang alam kung sino ka, di ba? Ibig sabihin, mukha mo kaya, pangalan mo kaya, pinost niya. That means identified ka talaga, direct. Kasi isa sa mga elemento ng cyber libel is identity. Ibig sabihin, nakilala kung sino yung pinost niya. So, paano ka ba makilala ng mga pinost? Pwedeng pangalan mo or mukha mo. Di ba, direct? Kasi paano nila makilala kung sino yung pinopost mo, di ba? So, pwedeng mukha, pwedeng pangalan. Pero may mga iba pang mga exceptions niyan, direct, no? Pero generally, yan yung cyber libel. Doon nag-uugat.